direktahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Bagyong Chedeng, nananatili ang lakas habang palabas ng bansa. Ilang lugar sa Cagayan at Isabela nakaranas ng mga pagulan. Malayo man sa direksyon ng bagyo, Sultan Kudarat sa Maguindanao, binaha, 2 bata, muntik matangay. Sunod sa 6 na bahay sa Santa Cruz, Maynila, nakaapekto sa operasyon ng LRT Line 1. Matapos ang sunod-sunod na rollback, presyo ng petrolyo posible namang tumaas. Sasakyan ni Senador Chis Escudero na aksidente sa Cubao. Kotse naman ang aktor na si Matt Evans, bumangga sa poste. Kampanya laban sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila, maiigtingin na. Jail warden at iba pang tauhan ng Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa sinibak habang iniimbestigahan ang umano'y VIP treatment sa mga ampatuan. Pamilya ng Pinay na nasawi sa buhawi sa Amerika, hindi maipaliwanag ang bigati. Ikalawang Pinoy na namatay sa buhawi, kinilala na. Musikera sa Taiwan, 3 instrumento ang tinutugtog ng sabay-sabay. Jackie Rice, bakit kaya nagdalawang isip bago tanggapin ang lead role sa bagong show na Sisid? At Marian Rivera at Liza de Castro ng Amaya, paano kaya kinaya ang mga eksena kasama ang ahas? Gabi po, patuloy na kumikilos palayo ng Pilipinas ang bagyong Chedeng. Pero bago tuluyang makalabas ng bansa, nagparamdam ito ng bagsik sa Aparisa, Cagayan. Wala namang napaulat na, wala namang napaulat na nasaktan o napinsala, pero nangangamba pa rin ang mga residente sa tabing dagat. Lalo pat winasak ng mga nagdaang bagyo ang bahagi ng tinatawag na seawall. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar. Mike, sa ngayon ay buntot ni Chedeng na lang ang nararamdaman dito sa Apari, pero nakataas pa rin ang signal number 1 ang buong Cagayan. Nagsimulang magparamdam dito ang bagyong Chedeng kaninang umaga. Binayo ng pabugso-bugsong ulan at lakas ng hangin ang buong Apari. Mismong mga residente na ang nagsabing hindi ganoon kalakas si Chedeng. Bago magtanghali, huminto ang pag-ulan pero madilim ang paligid. Wala namang naiulat na nasirang bahay o lumikas na mga residente. Partikular yung mga nakatira sa tabing dagat dahil mayroon namang proteksyon gaya ng seawall na matagal nang itinayo. Pero may banta pa rin ng flash flood sakaling may dumating na malakas na bagyo. Sa sobrang lakas ang impact ng paghampas ng alon dito sa seawall, nasira itong portion na to. At ayon sa lokal na pamahalaan, may mga portion pa nga doon sa bandaron na nasira na rin. At delikado yan para sa mga residente, kaya ang balak nila ayusin ito, tanggalin itong mga tipak ng bato na to at papalitan ng panibagong seawall para hindi delikado para sa mga residente na nakatira dito sa gilid. Natatakot kami, araw-araw natatakot kami dyan kasi lalo na paghating gabi. Medyo takot na kami dahil ito may yung bagyo, saka ito malakas na alon.
Pero pondo ang problema ayon sa lokal na pamahalaan ng Apari. Aabutin daw ng 64 million pesos para i-rehabilitate ang mga nasirang seawall na proteksyon sana sa mga residenteng nakatira malapit sa dagat. 2 barangay dito ang apektado ng nasirang seawall. So, humingi kami ng tulong na naman ng United Nations or national government na sana pondohan yan. Kasi yan ang nagiging protection namin dito sa Pari. Mike, sa mga oras na ito ay hangin na lang, malakas na hangin na lang yung nararamdaman dito. Umaambon ng kaunti, bali alas 12 ng tanghali kanina, tumigil yung malakas na pag-ulan. Gaya ng sinabi ng Pag-asa, signal number 1 pa rin dito sa Cagayan. Mike? Nagkaroon ba ng mga pagbaha dyan, Cesar? Mike, hindi naman na nagbaha dito sa buong Aparino. Bagamat yun nga, yung nagiging problema nila ay yung dike o yung seawall. Dahil may butas na ito, ang sinasabi ng DC Alcalde, mga 2 o 3 seawall sa 2 barangay ang nasira. Yun ang magiging problema sakaling bumagyo rito ng mga signal number 2 or signal number 3 at magpatuloy ang paglakas ng ulan. Magiging malaking problema yan, Mike, kung hindi matatapos itong seawall na ito. Sa ngayon, ayon dito sa Vice Alcalde, pumuntas ang mayor sa Manila para kausapin ang ilang ahensya dyan at humingi ng tulong na lang para mapondohan itong 64 million na kinakailangan. In fact, Mike, hawak ko itong papeles na nakapirma rito yung mga city or district engineer at sinasabi nga rito na 64 million ang kailangan na pondo para gawin itong mga nasirang seawall. Mike? 64 na milyong piso na gagawin na nasirang seawall. Malaki-laking trabaho yan. Maraming salamat, Cesar Apolinario. Nakahinga naman ng maluwag ang mga taga-Isabela dahil hindi sila napuruhan ng bagyong Chedeng. Pabugso-bugsong ulan lamang ang naranasan doon. Nakatutok doon live si Tina Panganiban Perez. Tina! Mel, bagamat lumihis ang bagyong Chedeng, naramdaman pa rin ng Isabela ang epekto ng bagyo kaninang umaga. Pabugso-bugso ang ulan sa Isabela nitong madaling araw. Pagdating ng umaga, ambon na lang ang naranasan. Pero para masigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente, inayos sa mga kable para hindi mapatid sakaling lumakas ang hangin. At kahit hindi direktang humagupit sa probinsya ang bagyo, ang Philippine Coast Guard nagpadala ng 3 teams dito. 2 deployable response team na tutulong sa search and rescue operations at 1 medical team. Bit-bit nila ang 2 rubber boat, diving equipment, mga gamit sa pag-rescue at medical equipment. Bali, 2 team po pinadala para example ma-respond namin kagad. Pero ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, malamang hindi na kailanganin ang tulong ng Coast Guard. Maliban sa wala ng banta ang bagyo, wala na rin ang bantang bumaha sa probinsya dahil sa pag-apaw ng Magat Dam. Kaninang umaga, nasa 186 meters ang water level ng Magat, mababa sa 193 meters na spilling level. Nakikita naman natin na walang ulan na malakas na dumarating at patigil-tigil pa. So, I guess wala naman na yung bagyo and hopefully hindi na maapektuhan ng yung bagyong Chedeng yung Isabela. Hindi na raw kailangang ipamahagi ang relief goods na inihanda ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ang ilang pulis tumulong naman sa Brigada Eskwela. Mel, sa ngayon, ambon na lamang ang nararanasan natin dito sa Ilagan, Isabela. Ang Coast Guard teams naman na dumating kaninang madaling araw dito para mag-alok ng tulong ay pabalik na ng Maynila ngayong gabi dahil hindi na raw kailangan ng Isabela ang kanilang tulong dito. Mel? At ikaw din, Tina, back to home base. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Kahit malayo sa dinaanan ng bagyong Chedeng ay binayo ng malakas na hangin ang ulan po, mga kapuso, ulan. Ang bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao. 2 bata ang natangay ng baha. Nakatutok si GMA Stringer Ferdinand Cabrera. Mistulang dagat na buong araw kahapon ang National Highway sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao. Usad pagong ang mga sasakyan matapos umapaw sa kalsada ang baha. Maraming sasakyan ang tumirik.
To the rescue naman ang mga tulak boys. Ang mga sundalo ginamit na ang mga 6x6 truck para hakutin ang mga stranded na pasahero. May ilang residente na ring lumikas nang magumpisang lumakas ang ulan. Hila-hila raw kasi ng buntot ni Chedeng ang habagat sa Mindanao. At kung magpapatuloy pa rin ang pag-ulan, pinangangambahang tataas pa ang baha. Kahapon din ng umaga, 2 bata edad 5 at 7 ang natangay ng baha sa barangay Bulalo. Mabuti na lang at nasagip sila. Ayon kay Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura, mahigit sa 8,000 pamilya na ang apektado sa mga pagbahang ito. Mula sa 10 barangay ng Sultan Kudarat, Maguindanao, may nakahanda na raw ng mga evacuation site para sa mga apektadong residente. Madalas daw ang pagbaha doon dahil hindi naaayos ang flood control program sa Simoy River dahil kulang sila sa pondo. Ang magandang solution dito bigyan pansin ng national government ito, no? Kasi matagal na po tayo nagtitiis ng ganito at apektado na po yung pamumuhay ng mga tao dito, no? Lalong-lalo na po yung mga coconut plantation dito. Dahil sa pagbahang ito, malamang iurong ang pasukan sa elementary at high school dito. Mula rito sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Ferdinand Cabrera, GMA News. Nananatili ang lakas ng bagyong Chedeng habang tinutumbok ang Batanes. Ayon po yan sa Pag-asa. Alamin natin ang iba pang detalye kaugnay sa bagyo mula mismo sa weather forecaster ng Pag-asa, si Ginoong June Galang. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Galang. Magandang gabi din po, Mel. Opo, nasaan po yung bagyo at sa ano-anong lugar pa ang nakataas ang inyong babala? Sa ngayon po, ang bagyong si Chedeng ay huling namataan sa nasa layong 150 kilometro timog silangan ng Basco, Batanes. Ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro bawat oras. May taglay pa rin po siya ng lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 230 kilometro bawat oras. Nagtaas po tayo ng signal number 3 ngayon dito sa Batanes Group of Islands. Samantalang signal number 2 naman tayo sa Babuyan Group of Islands at signal number 1 naman sa Apayao, Cagayan at Isabela. Yes? Ay, Mr. Galang! Mr. Galang, may konting katanungan po ako. Una po muna, talaga bang palayo na yan, ha? Hindi na magbabalik bayan yan, yung bagyong Chedeng. Sa ikinikilos po ngayon ng bagyong si Chedeng, ito po ay tuluyan ng papalabas ng ating bansa papunta rito sa southeast ng Okinawa, Japan. Kailan po niyo inaasahan yan? Yung tuluyan lalabas na? Pag nagtuloy-tuloy po sa kanyang kinikilos at bilis, Sabado ng gabi po hanggang Linggo ng umaga, makakalabas siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Teka, Mr. Galang, meron daw low pressure area na binabantayan ng Pag-asa? Sa ngayon, yung pong binabanggit na low pressure area, wala pa talaga. By Sunday, paglabas ng bagyong si Chedeng sa ating bansa, posibleng mabuo po ito dito sa South China Sea. Pero ano po magiging lagay ng ating panahon ngayong weekend? Makakaranas po tayo mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa western side ng ating bansa. Particularly po sa dakong hapon o gabi, medyo magiging malakas po mga pag-ulan. Mr. June Galang, maraming salamat po sa inyo. Samantala, ipinagtanggol naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang Pag-asa sa gitna ng mga batikos sa kanilang pagtaya sa ginalaw ng bagyong Chedeng. Ayon sa Pangulo na kadarating lang mula sa kanyang opisyal na pagbisita sa Thailand, wala siyang nakikitang pagkukulang sa Pag-asa. Kahit taliwas ang pagtaya nito sa forecast ika nga ng ilang international agency. Bago pa kasi sabihin ng Pag-asa na lumihis at hindi natatama sa lupa ang bagyong Chedeng, ilang araw na ganon ang sinasabi o forecast ng Japan Meteorological Agency, Joint Typhoon Warning Center ng US Navy at ng TropicalStormBreaks.com. Pero ayon sa Pangulo, ang importante ay nabigyan ng sapat na babala ang mga mamamayan. Magugunitang sinibak ni Pangulong Aquino ang direktor ng Pag-asa na si Dr. Chris Corilo noong 1 taon at yan ay nang hindi nakapagbigay ng sapat na babala ang Pag-asa na tatama sa Metro Manila at Katimugang Luzon ang bagyong Basyang.